Isa mapagpalang araw po, Miss Anne, at sa mga masusugid na mga kapantasya dyan. Nais ko po sanang ibahagi ang aking kwentong ito. Hindi ko po kasi alam ang aking gagawin. Baka po sakaling matulungan niyo ko. Ako po si Jana, isang kolehiya. Ang sabi nila ay maganda raw ako. Matangkad at maganda ang hubog ng pangangatawan. May nagsabi nga na pwede raw ako maging Miss Universe o modelo. Pero hindi ko naman hilig sa ganoong pagandahan. Sa katunayan, hindi nga ako nagsusuot na maikling damit. Kahit sinasabi nila ang sexy ako, ayoko pa rin na nakikita ang hita at tip-tip ko. Yun namang best friend ko na si Heidi. Sobrang revealing. At isa pa, napaka-playgirl. Samantalang ako, hindi pa nagkakaroon ng jowa. Maraming nagtangkang maligaw kahit tinatawag ako ng mga kaklase ko na losyang. Pero hindi ko sinagot. Mataas kasi ang pangarap ko sa buhay. Nakikita ko ang mga resulta kapag nagkakaroon ng jowa at ayoko ng ganoon. Sa apartment kung saan kami nakatira ng best friend ko, minsan ay nagdala ng lalaki. Pagkatapos ay nagkulong sila sa kwarto. Alam niyo na, para magtikiman. Ewan ko ba doon sa babaeng to? Pero parang hindi na ko kontento. Sige babe, I need to go. Tagpapaalam ng isang lalaking lumabas sa kwarto kasabay ni Heidi. Bago ito tuluyang makaalis ay naghalikan muna sila kahit alam nilang nandoon ako. Para tuloy ako nanonood ng live kissing scene. Nang makaalis ang jowa niya ay kinausap ko agad siya. Bago na naman yun ah. Para nung isang araw, super sweet niyo pa ni Jason. Akala ko ba kayo pa rin? Nasambit ko na parang nanay na pinagsasabihan ng isang pasaway na anak. Bumuntong hininga siya at saka sinabing, "Si Jason? Ang boring naman kasi nung lalaking yun. Sinong babaeng gaganahan? Gusto niya, siya lagi yung nasa ilalim at ako sa ibabaw. Halos ako nang gumawa hanggang huli. Tapos, tinakpan ko ang bibig niya. Hep, tama na." Sa ginagawa niyang kwento, parang nai-imagine ko yung ginagawa nila. Ayoko pa namang makakita ng mga ganoon. Alam mo, ikaw na babae ka. Dapat sa'yo pinatitikim. Hindi mo naman siguro plano magmadre, ano? Wika niya habang naka-cross arms. Hindi naman sa ganoon, best. Sabihin na lang natin na hindi ko pa time. Ayokong makakita ng mga malalaswa. Paliwanag ko. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako. Alam ko naman yung main reason mo. Yung nasa mindset mo. Pero hindi naman ko mo may ginawa kayo ay mabubuntis ka na. Pwede ka namang gumamit. Alam mo na. Paliwanag niya. Para siyang mentor sa larangan ng ganoong bagay. Napailing-iling na lang ako. Noon pa man ay pinipilit pa niya akong sagutin ang isa sa mga maliligaw ko para raw magkaroon ako ng experience. Pinagsusuot niya rin ako ng mga maikling shorts at damit na halos kitang-kita na ang aking dibdib. Pero hindi ko ginawa. Ewan ko sa'yo, best. Basta, next time, huwag ka na makipaghalika sa harap ko. Pakiusap ko. Fine, kalma lang. Natatawang sagot niya. Tuwang-tuwa ako. Sa wakas ay hindi na ako makakakita ng live kissing scene. Maisang salita kasi ang best friend ko. Mabait siya, maaasahan, masipag, basta lahat na. Yun nga lang, sumablay sa pagiging playgirl. Actually, tinanong ko siya kung bakit siya nagkaganoon. Ang sabi niya sa akin ay dahil daw sa parents niya. Broken family kasi. Ang papa niya ay babaero at ang mama naman niya ay mayroon ng ibang pamilya. Noong bata pa siya, para siyang bola na pinagpapasapasahan. Minsan nandoon siya sa bahay ng papa niya, minsan naman ay nasa bahay ng mama niya. Ayaw niya magseryoso dahil natatakot siyang masaktan.
Narealize ko na mapalad ako dahil kahit mahirap lang kami at nakatira sa probinsya, nasaya naman ang pamilya namin. Kaya ipinangako ko sa aking sarili na hindi muna ako magpo-boyfriend. Magtatapos muna ako ng pag-aaral upang maiahon ko sila sa kahirapan. Isang gabi, nakita ko si Heidi na nanonood ng movie. "Best, andyan ka na pala. Halika, samahan mo ko." Yaya niya noong makita ako. "Anong movie yan? Mga bagong artista bang mga yan?" Tanong ko. Hindi kasi familiar sa akin kung sino-sino ang bida. Pero parang maganda. Tsaka matagal na rin mula noong nanood kami ni Heidi ng movie ng sabay. Nakakamiss din. Kaya naman umupo na ako sa tabi niya at kumain ng popcorn habang nanonood. "Wait, malapit na. Huwag kang pipikit," nasambit niya. Natawa ako. Mukhang hindi naman horror ang movie. Pero ayaw niya akong papikitin. Matatakotin din kasi ako. Hanggang sa... Ay! Nabitawan ko ang hawak kong lagay ng popcorn nang dahil sa nakita ko. Tumambad ang hubot-hubad na mga bida. Pagkatapos ay gumawa ng kalaswaan. Walang humpay ang pagtawa ng best friend ko. "Lukaret ka talaga, no?" Bulalas ko. "Sorry na, best." "Ikaw naman, parang nakakita ng multo. Ang ganda-ganda kayo ng view." "Ewan ko sa'yo, baliw!" Sigaw ko. Pagkatapos ay iniwan ko na siya na masayang nanonood ng rated SPG. Ayaw talaga akong tantanan ng kaibigan ko. Gustong-gusto talaga akong turuan. Hindi ko maintindihan. Ano bang mayroon at gustong-gusto ng mga kabataan ng ganoon? Kesyo masarap daw. Pero naisip ko, paano sasarap yun? Balita ko, masakit yun. Ewan ko ba? May time nga na nakita ko yung mga magazine ni Heidi. Puro machong lalaki. Kulang na lang maglagay siya ng picture ng lalaki sa CR. Pero huwag naman sana dahil doon din ako naliligo. Isang gabi, habang nakalak ang pinto ng kwarto niya, narinig ko siyang parang umuungol pero wala naman siyang kasama sa kwarto. Kaya naisip ko, na-addict na siya sa ganoong gawain. Kahit mag-isa ay ginagawa niyang kalaswaan. Hanggang isang araw, niyaya ako ni Heidi na lumabas kasama ang iba niyang kaibigan na may hilig din. Actually, kilala ko naman ang mga yun, maliban sa isang lalaki. "Best, siya nga pala si Andrew, bago sa circle namin," wika ni Heidi. Napakagwapo ni Andrew, matipuno, red lips, nakakaakit ang kanyang mga mata. Matangkad siya, halos kasing tangkad ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na mapangiti pabalik. Naisip ko, ito na ba ang sinasabi nilang love at first sight? Pero bakit kay Andrew? Nasa circle siya nila Heidi. Nako, siguradong playboy rin siya. Pag-uwi namin ni Heidi, "Lagkit ng tingin at ang tamis ng ngitian niyo, ha?" Pangaasar ni Heidi. "Ha? Anong sinasabi mo dyan?" Painosenteng sagot ko. "Asus, galing na ako sa mga ganyan. Hindi mo may tatago sa akin. Type mo, no?" Pagkukumpirma niya, sabay kurot sa akin tagiliran. "Alam mo, best, masyado kang malisyosa. Lahat na lang talaga may ibig sabihin para sa'yo. Kung mo tumingin at ngumiti, ibig sabihin, gusto agad. Tsaka, hindi ako papatol sa mga playboy." #defensive. "Oh, ang daming sinabi!" Reaction ni Pest. Pagkatapos ay lumapit siya sa kinaupuan ko. "Huwag kang mag-alala. Kasi yung si Andrew, pinsan niya ni Larry. Bale, isinama lang sa grupo kasi walang masyadong friends. Pero, I don't think tulad siya ni Larry. Parang good boy naman eh. Pero best, warning lang sa true love ha. Mapanakit yan.
Paliwanag ni Best. Ramdam ko sa part ng tungkol sa true love ang lungkot sa kanyang boses. Feeling ko ay naalala niya ang kanyang parents. Mahirap talaga pag broken family. Kaya itong best friend ko, napariwara. Mabuti na lang at nakakilala kami. Napakalayo ng ugali namin pero nagkakasundo kami. Nahihikayat ko siya na pumasok sa klase. Natatanggihan niya ang mga friends niya kapag niyayaya ko siya kung saan-saan. Kinagabi, may nag-text sa akin na unknown number. Hi Jana, good evening. Text nito. Who you? Reply ko sa di ko kilalang number. Si Andrew to. Nakuha ko number mo kay Heidi. Sagot niya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Nireplyan ko pa siya. Nagkwentuhan kami. Halos makwento ko na nga ang buong buhay namin sa probinsya. Madaling araw na noong matapos kami sa pagkukwentuhan. Pagbaba ko ng cellphone, di ko siya makalimutan. Oo, aaminin ko. Mukhang tinamaan nga ako. Tapos naisip ko yung sinabi ni Heidi na good boy naman ang lalaking yun. Tinanong niya ako kung may jowa daw ako. Sabay sabing, ako rin wala. Sa part na yun kinilig ako. Pakiramdam ko ay may ipinahihiwatig siya. Kinabukasan sa campus ay nagkasalubong kami. Niyaya niya akong kumain ng merienda. Nagkwentuhan ulit kami ng kaunti. Nahalata yun ni Heidi, pero tinigilan na niya ang pang-aasar sa akin. Pakiramdam ko ay ayaw niyang tuluyan ako ma-fall. Alam naman kasi niya magiging seryoso ang makikipagrelasyon ko at may posibilidad na masaktan ako. Ang itinuturo niya noon ay ang pagiging playgirl para maipasok niya ako sa grupo nila. Pero dahil sa araw-araw na ginagawang pagsabay ni Andrew, ang pagsabay sa akin ng pagkain, paghahatid sa apartment, pagte-text gabi-gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko na ma-inlove sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagtapat na siya ng nararamdaman. Siyempre, formal muna ako nagpaligaw ng 1 buwan bago ko siya sagutin. 1 taon na kami ng boyfriend ko. Pumunta siya sa apartment namin, pero wala ako doon. Pagbalik ko ay nakita ko siya at ang best friend ko na nagkahalikan sa couch at kung saan-saan gumagapang ang kamay ng boyfriend ko sa katawan ni Heidi. Anong ibig sabihin nito? Bulalas ko. Love! Gulat-gulat na sambit ni Andrew. Tama na Andrew. Aminin na natin sa kanya. Utos si Heidi. Walang pagsidlad ang pagpatak ng luha ko. Ang sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako nagawang lokohin ng boyfriend ko. I'm sorry, Jana. Masyado ka kasing boring. Hindi ko naramdaman sa iyo ang sarap na ipinaramdam sa akin ni Heidi. Lalaki ako, pero sa loob ng 1 taon, halik sa pisngi lang ang maibigay mo. Sana man lang hinalikan mo ko sa labi. Pero wala eh. Tuwing tatangkain kong halikan ka sa labi, ay umiiwas ka. Jana, sana maitindihan mo. May pagkukulang ka. Kaya nagawa ko to. Paliwanag ni Andrew habang maluha-luha. Habang ang best friend ko naman ay halos hindi na makatingin sa akin. At ikaw na malanding babae ka. Anong palusot mo? Sige, go! Explain! Baka sakaling maitindihan ko. Utos ko sa best friend ko. Ayoko masaktan ka, sagot niya. Napasalubong ang kilay ko, gulong-gulo sa sagot ng best friend ko. Ano? Ang sabihin mo, ubod ka lang talaga ng landi. Lahat na lang ng lalaki gusto mong tikman. Hindi mo pa pinalampas. Pati ba naman boyfriend ko? Kinalimutan mo ang mga pinagsamahan natin para lang dyan sa kalibugan mo. Galit na panutumpat ko. Yun nga ang dahilan, Jana. Kasi kaibigan kita. Ayoko seryosohin mo lahat.
At gusto kong subukan kung talagang totoong pagmamahal sa'yo ng lalaking to. At tignan mo, pinagtaksilan ka niya. Hindi ka niya mahal. Dahil kung mahal ka ng lalaking yan, hindi siya magiging ganito karupok. Paliwanag ni Heidi. Binigyan siya ni Andrew ng matalim na tingin. Aba, ang lumalabas kasalanan ko lahat, Heidi. Baka nakakalimutan mo na inakit mo ko. Ikaw ang nagyayari ito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga oras sa iyon. Parang nakakatawa na nagtuturuan pa sila kung sinong may kasalanan. Pagkatapos ako naman ay nakatayo at parang aatakihin sa puso ng dahil sa nararamdaman ko. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nagmahal ka ng totoo. Bakit parang kasalanan ko? Dahil sa pagkukulang ko ay niloko ako. At ito namang kaibigan ko. Ewan ko kung nagpapalusot lang o totoong sinubukan niya lang ang karupukan ni Andrew. Kesyo ayaw niya ako masaktan, pero dahil sa ginawa nila, doble ang sakit na nararamdaman ko. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ang mga lalaki ay parang hindi mabubuhay kapag walang natitikman. Hindi ko alam kung paano sila papatawarin o kung mapapatawad ko pa sila. Mapalad ako sa best friend ko kung sakaling totoo ang sinasabi niyang dahilan, pero mali ang naisip niyang paraan. Ang malas ko naman sa pinag-alayan ko ng tunay ng pag-ibig. Nais ko pong magpatulong sa inyo. Sa tingin niyo po ba ay deserve ni Heidi ang kapatawaran ko? Sapat po ba ang sinasabing dahilan ni Andrew para pagtaksilan ako? Lubos sa gumagalang, Jana.